Atad, panganay na anak po ni Pastora, kamukha po ni Pastora. Pero hindi papayag si Papa, so pareho silang kamukha ko. Hey, lahat ba dito meron ng kinabibilangan na Bible study? Sino dito ang mga, kung wala pa kayong kinabibilangan na Bible study, I encourage you to join a Bible study because hindi po tayo lalago kung sa church lang po tayo a-attend. Kailangan po natin ng constant exposure sa Word of God, constant fellowship with the brothers and sisters. Diba? Kasi the past few weeks, napapansin ko na yung bilang natin ay kumukonti na. Ewan ko kung baka nagiging busy lang ba kayo, no? Pero by next year, tatanggalin na po natin yung ating online service, yung streaming. So I encourage everybody to attend church dito po sa ating sanctuary. Amen po ba? Okay, kasi iba po talaga ang fellowship with the brothers and sisters. Hindi po yan matutumbasan nung pa-online lang. Tsaka aminin nyo, pag nag-online kayo, hindi naman talaga kayo nakikinig eh. Diba? Hindi, pero hindi naman sa lahat yan. So, praise God, madami po tayo ngayon. Kung gusto nyo pong mag-join ng Bible study or gusto nyo pong mag-open ng Bible study sa bahay nyo, lapitan nyo lang po ang mga pastor natin o kaya si Sister Tess para mapabilang po kayo sa Bible study or makapag-open po ng Bible study sa inyong mga lugar. Sa ngayon po, meron tayong mga Bible study sa Concepcion 2, sa Concepcion 1, sa Antipolo, sa San Mateo, sa Nangka. So, sa buong Marikina meron po. So, I'm sure kung taga Marikina ka, meron ka pong mapabibilangan na Bible study. At kung wala man, we are happy to open one Bible study sa place nyo. Amen po ba? So, kumusta po ang lahat? Mabuti naman po. Ngayong umagang ito ay excited ako dahil ito na po ang last episode ng ating series na tinatawag na entitled na Careful for Nothing. So last week, kung nandito po kayo na last week, napakaganda po ng message sa atin ni Pastor Jean na diniscuss niya yung mga bagay na what matters to God. Amen po ba? Kung hindi niyo po yan na attendan, meron po tayong, pwede niyo pong panuorin yung replay. So I will just clarify. Wala na po tayo, baka mawalan na po tayo ng streaming next year, pero hindi po mawawala yung mga replay. Ma-archive lang po natin yan. Diba? So I think yung strategy na to kasi is para ma-encourage ang lahat na umattend sa church. Amen? So, okay. Ang atin pong title ng preaching ko ngayon is Chastisement of Peace. Okay? Ito yung part 7 ng ating 7-part series. And alam ko na maaring ang mga sasabihin ko sa inyo ay mauulit na naman. Pero baka nagtataka kayo, bakit ganun? 7-part series pero parang paulit-ulit lang naman. I believe kasi is faith comes by hearing and hearing by the word. Amen? Pagka po ito ay nauulit, hindi po ibig sabihin ay alam ko na yan. Di ba? Maaring alam mo na yan, pero ang tanong, buhay na ba sa espiritu mo yan? Di ba? Hindi po tayo nag-iipon ng kaalaman sa isip. Ang iniipon po natin, ang goal po natin ay magrema ang bawat salita ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ang goal po natin ay mabuhay po ang bawat salita na yan sa iyong spirito para magbe-benefit ka. Diba? Kasi aminin man natin, meron mga bagay sa Bible na alam lang natin sa isip, pero ayaw naman talaga nating sundan. Or hindi naman talaga siya buhay sa ating spirito. Kunyari, may narinig kang isang message. Pag ang reaction mo ay ganito lang, Amen. Ibig sabihin, nasa isip mo lang yun. Pero kung reaction mo, praise the Lord, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Diba? Ibig sabihin, buhay na yan sa iyong spirito. Amen po ba?
So, ganun po ba ang pag-amen nyo mamaya? Sabi nyo, praise Jesus! Ganun. Sabihin nyo, ganun ha. Okay. Let us go to our key verse for today. It can be found in Isaiah chapter 53, verse 5. Ay, ako pala. Sorry. Okay. Isaiah 53, verse 5. Wait lang po. Ayusin ko lang po ang akin. Ayan. Basahin po natin. Go. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Okay, amen. Mga kapatid, noong ang tao, ang mankind ay nagkasala, ano ang nangyari? Nahiwalay po tayo sa Diyos. Amen po ba? Ang Diyos Ama ay banal. And He cannot tolerate the presence of sin. Alam po natin yan kung nagba-Bible study tayo, di ba? God can never tolerate the presence of sin. Kung titignan natin sa Bible, ilang beses na tinry na i-wipe out ng Panginoon ang tao. Amen? Bakit? Dahil sa sobrang kasamaan. Sobrang karumal-dumal na yung pinagagagawa ng tao. And He wanted to wipe out mankind. Masyadong makasalanan ang tao. Amen? Pero bakit nandito pa din tayo? Why do we still exist? Okay? Kasi may nakita siyang kabutihan sa katauhan ni Noah. Amen ba? So He decided to spare this family. Because Noah is a righteous man, God spared mankind. Amen? But even after the flood, anong nangyari? Even after the, shall I call it, a hard reset? Pwede nating sabihing hard reset, di ba? Pag yung phone nyo po o yung cellphone nyo, naglolo ko, ano ginagawa nyo? Hina-hard reset natin. Yung mundo, hina-hard reset ni God. Kasi dahil sa kasamaan. So, sa madaling salita, na-wipe out lahat. Di ba? Pati mga hayop, except for mga hayop, mga animals na sumakay dun sa ark, di ba? But despite this hard reset, sin still proliferated. Because what? Because bakit sa tingin nyo sin still proliferated? Because man had sinful nature. And this thing that we inherited from Adam and Eve, the flood was not able to eradicate. Hindi siya na-eradicate ng flood, mga kapatid. The flood was an external judgment on rampant wickedness, while ang problema natin, internal transformation. Wala tayong internal transformation of the human heart. And because of sin, man is miserable, man is sick, man is suffering, man is dying. Amen? Dahil sa kasalanan, ang mundo natin na corrupt. Dahil sa kasalanan, nagdi-deteriorate ang mundo. Do you agree with me when I say that our world now is deteriorating? It is. Kahit ang buhay natin is deteriorating. Ano na lang ang average lifespan ngayon? 60 na lang. Di ba? Mabibilang mo na lang ang tao na aabot ng 60. Karamihan namamatay at an early age. Because man is deteriorating. Why? Is it because of pollution? Is it because of these external elements? No, it's a spiritual thing, mga kapatid. We are deteriorating because of sin. Amen? And because of sin, man is miserable, and the peace between man and God has not been restored. Diba? Clearly, something has to be done. Amen? So ano yun? Alam na natin, di ba, kung ano ang kailangan gawin. Matagal na po tayong Kristiyano. We all know what happens. We know the narrative. God loved us so much that He would do anything to get us back and restore this relationship. Amen? Kahit ano gagawin. Di ba? Kahit ano gagawin ng Diyos. Although God is too great, God is too glorious, He took the form of man. Di ba? Pag sinabi mong God took the form of man, what really happened? He gave up His deity.
He gave up His godhood. Although temporarily lang naman. Pero anong nangyari? He experienced the limitations of man. He experienced hunger. He experienced fear. Ano pa? He experienced pain. He experienced suffering and death. Amen po ba? Ngayon, you might ask why, Brother Chris, di ba? Does He have to do that? Kailangan bang gawin ng Panginoong Diyos yun? If you are all-powerful, do you have to do that? Ano mo lang to eh. Nilikha mo lang to eh. Di, gawa ka na lang ng iba. But did He really have to do that? Amen? Why does He have to reduce Himself or debase Himself to becoming a man like us? When He could have just created another set of man, di ba? Let me ask you a question, mga kapatid. Ako po, nung binata po ako, I met a woman and I fell in love with her. I fell in love with her. And when the time came na I had to confess my love, I have to say it. Naghanap ba ako ng tao, ibang tao para sabihin yun sa kanya? O sinabi ko yun, ako mismo nagsabi nun sa kanya? Ano sa tingin nyo? Ako mismo. Diba? That's the point, mga kapatid. Amen? Ako mismo ang nagsabi kasi in matters of love, you go yourself and not send somebody else. Amen? God is too great and too glorious, but He didn't send any person, any prophet, or any messenger to save us. God Himself came to us. Because in matters of love, one goes himself. Amen. Ganun kakamahal ng Panginoong Diyos. He had to go Himself because He loved you that much. Amen po ba? Amen. And because God came Himself, we are completely redeemed. Kasi Siya lang makakagawa niyan. Amen po ba? Spirit, soul, and body. When He died on the cross, He died He died in spirit, in soul, and body. Amen? And now, we are free from the bondage of sin. And then, if so, then why are we still preaching? Kung lahat naman po tayo ay na-redeem na, why are we still preaching the gospel? Why are we still making disciples, mga kapatid? Because we are running our race. O, di ba? Ganda ba ng segue ko dun sa... We are running our race and we still live in the flesh. Amen? We are still subject in situations where our faith is being tested. Amen? Ang bawat Kristiyano, ang faith nila ay tinetest. Matakot ka, kapatid, kung hindi natetest ang faith mo. Baka hindi ka pa kasama doon sa grupo ng ni God, di ba? And this is good, mga kapatid, because one has to exercise his faith so that it will grow, it will flourish. Diba? Alam natin na ang kapangyarihan ng isang Kristiyano ay ang kanyang pananampalataya. Amen? You can tap blessings from heaven. What? Using your faith. Naalala niyo yung babae na tinouch niya yung laylaya nung garment ni Jesus? She got healed. Amen? Alam ba ni Jesus na may ganon? Hindi. Ang alam lang niya, may dumaloy sa kanya na kapangyarihan. And the faith of that lady healed her. Same sa atin. Ang kapangyarihan natin ay ang ating pananampalataya. Amen? And sino ang katulong natin? Ang Holy Spirit. Amen. We are being transformed from glory to glory, from being led by the flesh to being led by the Spirit. Okay? Ayan. Sige po. Okay, so let's go to the book of Philippians. Basahin po natin. Sabi po sa Philippians, dahil ngayon na we are redeemed, di ba? And salvation is readily available for everybody. Sabi po sa Philippians ay, basahin po natin, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice.
Rejoice in the Lord when? Sometimes? Always. Yes, when all is well, when we are in high hopes, di ba, we rejoice. Di ba? Pero kung hindi, anong gagawin natin? We still need to rejoice. Because sabi nga, rejoice in the Lord always. All the time. Amen? Nung mga bata po tayo, sino dito yung naaalala nyo pa nung bata kayo? Di ba? Tagal na. Ang lakas tumawa nun. Pinakabata siguro yun. Amen. Sorry. Nung tayo po ay mga bata pa lang, madali lang po tayong sumaya. Mababaw lang po ang ating mga kaligayahan. Tama po ba? Actually, pagka dumadating ang ating mga magulang galing sa opisina, masayang-masaya na tayo, di ba? Naalala ko, nung mga bata kami ni Mick, may dala lang si Papa ng mga prutas, ganyan. Sobrang saya na namin. Wow, ang yaman natin, may prutas tayo. Parang ganun. Tapos pag meron sa amin may birthday, ang dala, prutas tsaka egg pie. Di ba? Kasi favorite namin ni Mick ang egg pie at tsaka cheese pie. So yun lang, masayang-masaya na kami. Kaligayahan namin yun. Naalala ko, nung mga bata kami, pagdating mo galing sa eskwela, di ba, lalabas ka sa bahay, nandun na lahat ng mga kalaro mo. Amen? At masayang-masaya ka na. Di ba? Tanong ko, nung bata ba kayo, pinipili nyo ba yung mga kalaro nyo? Tinatanong, mayaman ka ba? Tinatanong nyo ba yon? O ano ka ba? Ganyan-ganyan ka ba? Hindi. Basta naglalaro kayo, masaya kayo, di ba? Tsaka pagka nagkakaroon kayo ng alitan, di ba? Boxing lang kayo sandali, tapos masaya na naman kayo, di ba? Ganun lang ang mga bata eh. But when we turn 30, when we turn 40, ano nangyari? Di ba? Para ang hirap ng tumawa. Di ba? Para ang hirap ng kunin yung kiliti mo, ang hirap ka ng paligayahin. Amen ba? Or yung kaligayahan mo, masyadong mahal. Malakas yung tawa ng mga nagbabike ka. Ang mahal naman ng kaligayahan mo, brother. Di ba? We barely laugh. Kasi meron na tayo mga ideals. Di ba? Namimili na tayo ng mga tao who we associate with. Ayoko sumama dyan, wala akong mapapala dyan, di ba? Dito tayo sa medyo influential, di ba? We choose what is practical. And we choose to believe what is logical. Amen? Ba't ako matatawa? Wala namang kalatoy-latoy yung gano'n. Sa madaling salita, di ba, ang hirap nang mag-rejoice pagka nasa 30s and 40s na tayo. But you know what, mga kapatid? Unless you become like a child, you won't enter the kingdom of God. Alam ko natin yan, di ba? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko po ibig sabihin na yung kayong mga 30s and 40s mag-isip bata kayo. Di ba? Hindi ganun, ha? Anong ibig ko sabihin na we become like a child, di ba? Children want to be with their parents all the time. Parang tayo mga Kristiyano, dapat we want to be with the Father all the time. Di ba? Parang, kumbaga, mabitawan ka lang ng tatay mo. Papa, habol ka na, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Children put their complete trust in their parents. Kahit hindi, dati, sasama ako kay Papa kahit siya pumunta, yun pala, dadalihin niya ako sa doktor para magpa-injection. Nagsisi ako. Pero pinibigyan naman niya ako ng ice cream. Pero we put our complete trust in them because we know they know everything. Because we know we are in good hands pagkakasama nila tayo. Amen po ba? Children, ano pa? Children are quick to forgive. Parang sinabi ko nga, mag-boxing lang tayo, magrasan mag-boxing, bati na ulit tayo. And they don't harbor any offense. Ang mga tao ngayon, linggo na, buwan na, taon na, meron lang, na-offend lang sila, hindi na sila namamansin. Ayaw ka nila lang makita. Di ba? Nagli-leave the group na sila. Parang mga ganyan, di ba? Nagha-harbor ng offense. And you know what, kapatid? Pag ikaw ay nag-harbor ng offense, you are easily offended. Amen? Yan ang problema. And if you are easily offended, nagkakaroon ng unforgiveness sa puso mo. Sinabi ko sa inyo noon, if you harbor any offense,
That is a weight. Naalala niyo yung preaching ko last time? Sins, weight and sins. Harboring offense is not necessarily a sin. Pero kung iyan ay tinatago mo, it will result to bitterness and eventually it will result to unforgiveness. Eh sabi ng Panginoon, forgive. So if you have unforgiveness in your heart, you are already sinning. Amen po ba? A child aims to please his parents. Amen? Ganun ba tayo? Gusto ba nating i-please si God? Amen. If you want to please God, anong gagawin mo? Have a relationship with Him. Unahin mo yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Amen? Ano ang mga bagay na mahalaga sa Diyos? Mga kaluluwa, mga kapatid. Diba? Kung mahalaga sa Diyos ang mga kaluluwa, ibig sabihin, yan din dapat ang magiging first priority mo. Yan dapat ang magiging first priority mo. Mga kapatid, alam niyo po ba, hindi niyo kailangan pumunta sa mga kalsada, mag-preach ng Word of God. Unahin niyo muna sa pamilya niyo. Unahin mo sa mga kapatid mo. Kung di pa nila nakikilala ang Panginoong Diyos, sila ang unahin mo. Sila ang ministry mo. You don't have to be in church to be performing ministry. Sharean mo yung kapatid mo, sharean mo yung tito mo, sharean mo yung lolo mo, yung nanay mo, yung tatay mo. That is already ministry. Amen? And baka mas effective pa nga yan because you are targeting souls. You are targeting lost souls for God. Amen po ba? Amen. Sige, magpatuloy po tayo. Philippians chapter 4 verse 5. Sabi po dyan, okay. Sabi po, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Ibig sabihin, sa Amplified Version, let your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, and patience be seen always. Amen po ba? Maging mahinahon po tayo. Amen? This is a call for every believer to show kindness, graciousness, patience to all people, not just people in church. Ipakita mo yan, kapatid, kahit sa mga tao na hindi lovable. Kasi madali yan ipakita sa tao na mahal mo. Madali yan ipakita sa tao na you're in good terms with. Tama? Pero madali ba yan ipakita sa taong hindi mo kilala? Or parang may nagawang masama sa'yo? Hindi. Kapatid, that is a challenge. Amen? Next, Philippians 4:6. Sabi dito, ito, key verse din siya, no? Let's read. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sabi dito, sa ibang translation, be careful for nothing. Yan. Diyan po natin nakuha yung title ng ating series. Be careful for nothing. Pero dito sa verse na to, be anxious. Do not be anxious about anything. Bilang Kristiyano, mga kapatid, napupunta tayo sa mga sitwasyon na nagdadala sa atin ng pag-aalala. Do you agree? Amen? Kasi sinabi dito do not be anxious about anything but in every situation. Ibig sabihin, in some situations, maaari magdala yun ng pag-alala, ng anxiety sa atin. Amen po ba? Anxious. What is being anxious? Being anxious means being worried or fearful about something. It is being uneasy about something with an uncertain outcome. Bakit po tayo nag-aalala? Bakit po tayo nag-worry? Because there's uncertainty. Amen? Takot po ba kayo sa uncertainty? Yes. Why? Because wala tayong control. Wala tayong control dun Alam niyo ba, nandito ba si Carlos? As I was preparing my message for today, sabi, do not be anxious about anything. Ako mismo yung naunang nasubukan dito sa message na to. Alam niyo po ba, kahapon, for the very first time, hindi umuwi ng bahay ang aking panganay na anak. Hindi umuwi. Hindi ko makontak, hindi sumasagot sa messenger, hindi umuwi for the very first time.
And I was preparing for my message. Biglang ang dami na pumasok sa isip ko. Bakit? Kasi isang beses may pinakita siya sa akin sa cellphone niya, nagbo-boxing. So parang naisip ko, tapos meron siyang mga kasama na mga kaibigan niya, iniisip ko, naku. Nung araw na yon, nung huli ko siyang nakita sa umaga, nagbo-boxing dito sa, So parang naisip ko, naku, may pinaghahandaan yatang laban yun. Kinabahan talaga ako, mga kapatid. Talaga, anong nangyayari? Hindi siya umuwi, hindi siya makontak. Iniisip ko, kung ano-ano na pumasok sa isip, baka nakipag-boxing yun, napagtripan. Tapos nabugbog, tapos, alam nyo na, di ba? Tapos, nung ginagawa ko tong preaching, nanginginig talaga ako. Sabi ko, do not be anxious, do not be anxious. Do not be anxious. Ako yung unang na-test sa message ko na to, mga kapatid, sa totoo lang. But you know what? Talagang kailangan po talaga. Sabi ko sa Panginoon, dahil nasubukan ko na ito before, alam ko na mahal ako ng Panginoon. And He cares for the things that I care for. So yun ang nagbigay sa akin ng peace. Sinabi ko, nandyan lang yan. Baka nag-ano lang yan sa klase niya tapos nalobat or ano. Kahit na meron sa isip ko na nagpe-pressure, nagpupush sa akin ng anxiety, alam ko sa loob ko may peace ako. Amen. And same sa atin, mga kapatid. There are lots of times that pressure, anxiety will oppress you. It will oppress you. Araw-araw it will oppress you. But you know what? Kung ang nasa sa loob mo ay ang peace ng Panginoon, hindi ka magiging anxious. Amen po ba? Hindi ka tatablan. Amen? Although we have to resist it. You have to resist it. Ang importante, wag mong papapasukin sa iyong puso. Ha? Umuwi na. Gusto niyo malaman kung anong nangyari? Sorry, Carlos, wala ka dito eh. So, nag-computer shop. Naglaro ng computer, nagpaalam sa kapatid niyang si Gab. Magaling na bata, di ba? Sabi ko, ba't doon ka nagpapaalam kung may nangyari sa'yo, may magagawa ba si Gab? Sabi ko ganun. So, sa madaling salita, nag-overnight doon si Ate Delia, alam niya, kasi pareho kami naghahanap doon sa Dala ba niya yung gloves niya, yung pang-boxing, ate? Ay, nako. Praise God. Di ba? So, ayun na nga. Yung pala, natulog siya doon sa bahay ng mga klase niya kasi kinabukasan ng umaga, meron silang parang performance para sa something CE week or something na nagdesisyon siya sa sarili niya. Hindi na muna ako uuwi. Di ba? Kasi kinabukasan maaga pa ako. Ang galing mo, no? Di ba? Hindi ka man lang nagsabi. So sabi ko sa kanya, alam mo anak, magsabi ka lang. Hindi naman kita pipigilan, di ba? Kung talaga namang Pero magsabi kasi iba talaga yung pag-alala ng magulang. Iba talaga yun eh. Kasi pag ang magulang nag-alala talagang yung isip natin extreme eh. Ang dami mong naiisip at saka yung iniisip mo parang worst comes to worst. Ganun ka mag-isip ang magulang, di ba? So, mama, papa, sorry kasi alam ko ganun ako dati. Nakatikim ako, di ba? So, ayun, yun yung aking maiksing So, nangyari po sa akin, pero the important thing is, God loves you. Maraming bagay na mag-o-oppress sa'yo, maraming bagay that will tempt to steal your peace. Pero wag mo siyang papapasukin. Kailangan yung peace nasa loob. Amen? And resist any form of worry, di ba? Malalaman niyo kung bakit. Mamaya pupunta tayo doon. Sabi dito, totoo po ba to mga kapatid? Sabi dito, sabi daw, the more you care, the more you worry. Totoo ba yan? Sabi nila, the more you care about something, the more you worry about it. Kumbaga, sa kabaliktaran, kung hindi mo ito inaalala, ibig sabihin, hindi ito mahalaga sa'yo.
Totoo ba yun? Okay, sa ating lahat totoo yun. Pero sa anak ng Diyos, alam niyo mga kapatid, this is the deception of the enemy. Amen? It is contrary to faith. Why? Because ano ba ang kabaliktaran ng faith? Fear. When you worry about something, you have fear of losing it. Amen po ba? If you have fear, it actually gets in the way of the Lord doing something for you, blessing you. Amen? Because being worried and fearful about something can render God's word powerless. Pagka nag-aalala ka masyado sa isang bagay, it renders God's word powerless. Why? Because your faith is being replaced by fear. Sa buhay ng Kristiyano, there will always be something that will tempt to upset you. Unang-una, mga tao, mga katrabaho mo, kaklase mo, kahit sa pamilya, they will tend to upset you. Amen po ba? Or kung yung gobyerno natin, yung liderato, yung sa work, di ba? Yung sistema, maraming bagay na pwedeng mag-upset sa atin and will steal our joy. And ano pa, some unfortunate events. Kunyari, nagkaroon ka ng terminal na sakit, di ba? Or nagkaroon ka na bumagyo, lumindol, bumaha, naubos lahat ng mga ari-arian mo. These things, these situations will what? Will cause us to worry, will cause us to be anxious. Di ba? Pero ano ulit ang sabi ng Panginoon? Do not be anxious about anything. Amen po ba? Madali po bang gawin? Mahirap. It requires faith. It requires spiritual maturity. Amen po ba? That's why these things that will make you mad. Why? Because itong mga bagay na to, sanhi ito ng pagka masyado tayong nagre-rely or nagtitiwala or we depend on people, sa mga tao. Di ba? Kahit sino pa sigurong tao na pinagkakatiwalaan mo, inaasahan mo, ma-upset ka pa rin sa kanya, madi-disappoint ka pa rin sa kanya. Amen po ba? Why? Kasi tao lang yan. Di ba? Kayo, minsan pag kunyari may nasabi yung leader nyo sa inyo, may nasabi yung preacher sa inyo, di ba? Minsan sinasabi nyo, oy, ba't gano'n naman sinabi niya? Pero minsan nakakalimutan natin mga kapatid, tao din yan eh. Meron din niyang sariling race na tinatakbo. Meron din niyang mga bagay na pinagdadaanan. Amen po ba? That's why, hindi tayo pwedeng tumingin sa tao. Di ba? Minsan pa ang problema, nakatingin tayo sa tao, tapos dahil na-disappoint tayo, na-offend tayo, ang naaapektuhan yung relasyon mo sa Diyos. Ang naaapektuhan yung ministry mo. Inaalisan mo yung ministry mo, nagiging masungit ka sa mga tao sa paligid mo. Di ba? If you keep on relying on people, you will always be upset. You will always be disappointed. Amen po ba? And doing so will rob us of our peace. Kapatid, ang buhay ng tao napakaigsi lang. Para nakawin ng dyablo ang peace mo. Para nakawin ng dyablo ang joy mo. Amen po ba? These things destroy our faith and keep us in a place of perpetual, never-ending defeat and failure. Amen po ba? Sabihin mo mga kapatid, I can live not being anxious or worried about anything. Yan mga kapatid, ang salita na binibigay sa atin ng Diyos, di ba? Hindi niya sinabi na you cannot do it. Yes, you cannot do it, but it needs work. Amen po ba? It needs faith. Amen po ba? At bilang Kristiyano, we should develop our faith. Amen? Basahin po natin sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Diba? Let us cast our anxiety on Him. Means, ano ibig sabihin ng cast? Itapon mo, i-throw mo. Diba? Surrender your worries and burdens to God and trust Him so that we can experience peace. Amen ba kapatid? There is no need to be troubled or upset or fearful because, ano sabi sa 1 Peter? Because He cares for you.
Di ba? Noong mga panahon na ako nag-aalala, inisip ko lang, God loves me, God cares for me. I do not have to be worried. Kunyari, bayaran na ng bills next month. Wala ka pa rin pangbayad. Kunyari, kailangan mo na hulugan yung kinuha mong yung kinuha mong NMAX, di ba? Wala ka pa rin pambayad or malapit na ang enrollment, wala ka pa rin pambayad. Kapatid, mag-aalala ka ba? Marami sa atin mag-aalala. Pero kapatid, tanungin kita, meron na bang tuition fee or bill na nabayaran dahil sa pag-alala? Aalala. Ang laki ng bill ko, mag-alala tayo ng mas malaki. Walang bill na nabayaran, walang tuition na nabayaran dahil sa pag-alala. Dahil sa pag-aalala. So bakit ka pa mag-aalala? Wala namang nasolve na problema sa pag-aalala. Ano nang nangyari? Di ba, nabalisa ka lang, nalungkot ka lang, na-stress ka lang. Ang sipag mo mag-exercise, nagka-cancer ka dahil sa stress. Totoo yun, kapatid. Kahit na gaano ka-healthy ang lifestyle mo, kung pag palagi kang stressed, magkakasakit ka. Totoo po yun. Kaya wag na natin pong sayangin ang ating panahon para mag-alala. Anyway, God already secured us. Diba? God already assured us that He cares for us and bahala na siya. Sabi nga dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Alam nyo, lahat ng magulang na nagmamahal sa kanilang anak, ayaw nila na ang mga anak nila nag-aalala. Naalala ko yung preaching ni Mako. yung pagod siya isang beses. Tapos nakita niya si Ethan, ang sarap ng tulog. Ganun lang. Siguro humihilik-hilik pa, di ba? Sabi niya, nakakatuwa naman mga bata, no? Kahit ano yung pinagdadaanan nyo, sa kanila, secured lang sila. Kasi alam nila, lahat ng mga pangangailangan nila will be met, will be provided for by their parents, di ba? Kung mahal mo ang iyong mga anak, mas mahal ng Diyos ang iyong mga anak. Amen? Naniniwala ka ba na mas mahal ng Diyos ang iyong mga anak kesa sa mahal mo sila? At tayong lahat, mga anak din naman, di ba? Kahit gaano ka katanda. Once upon a time, naging anak ka rin. Well, anak naman talaga tayong lahat, di ba? So, mahal tayong lahat ng Diyos. Lalo na kung anak ka niya. Amen? Lahat ba anak ng Diyos? Hindi lahat. Yun lang mga tumanggap sa Kanya. Kaya nga kailangan po natin ipalaganap ang gospel at make disciples. Dahil meron tayong gagawin. Hindi porket naligtas ka na, okay ka na, paupo-upo ka na lang dyan, pa-Netflix ka na lang. Diba? We have a race to run. Amen? Go! Lahat ba tayo mag-go-go? Amen! Diba? Praise the Lord. So yun nga, what more pa kung yung ama natin. No? Sige, let's proceed. Sabi dito sa John 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. If you are feeling troubled right now, mga kapatid, you are only feeling it because you let it. Tingnan niyo yung verse. Do not let your hearts be troubled. You are only troubled because you let it be troubled. Sa madaling salita, you have a choice. Na matrouble ang puso mo or hindi. Choice mo yan, kapatid. Amen? So if you're anxious, you're worried, or you're troubled, you're upset, I will ask you, why, kapatid? Why? Kasi pinili mo. Diba? Pinili mong maging anxious. Kunyari, isang araw, ang ganda-ganda ng gising mo, di ba? Tapos pagkagising mo, ang sarap ng almusal. So overall, ang ganda ng araw mo. Biglang pumunta ka sa trabaho, yung merong isang unfortunate event na nangyari. Dahil doon sa nangyari na yon, pumangit na yung araw mo. Di ba? Nag-alala ka na, nainis ka na, di ba? Nasayang yung masarap na almusal mo dahil doon sa nangyari, di ba? So, pwede po nating piliin na maging masaya. Amen po ba? Pwede po nating piliin na
Huwag maging troubled. Because if you're always troubled, you age prematurely. Di ba? 35 ka pa lang, mukha ka ng 55. Di ba? Pero but if you choose not to be troubled, 55 ka na, para ka pa rin 35. Diba? Gusto ba natin lahat yon? Lakas ng amen nyo, basta mga ganyan. Basta mga pagpapabata. Di ba? Mga health problems, sabi ko sa inyo, mga health problems, and it will also cause work problems. Di ba? Magiging ikaw sa team nyo, ikaw yung parang, ito na naman si Mr. Negative. Di ba? Parang, ayaw natin na magkakaroon tayo ng mga kasama na negative, mga nega. Di ba? Ayaw natin ng ganyan. Gusto natin, paano tayo makakapag-share sa kanila ng Word of God? Kung negative tayo, papalapit pa lang tayo, sila pag ganun na, di ba? O ito na si Mr. Negative. Ayoko na dito. Di ba? Hindi tayo magiging effective ministers. The things you worry about or cry about para sa Panginoon, para lang yung kid na umiiyak dahil sa natapon na ice cream. Di ba? Kapatid, terminal ill nga yung yung nanay ko, para bang ice cream yun? Yes. Because he already died for that sickness, di ba? All you have to do is to believe. Amen? Kailangan mo palakihin yung faith mo to believe for healing. Amen ba? So alisin mo na ang worry sa puso mo. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Okay, kapatid, kung mapapansin nyo, na-highlight, na-bold ko dyan yung salitang peace. Ano ba yung tinatawag na, ano ba yung peace na na-mention sa passage na to, mga kapatid? Ito ba ay parang state of mind na nakukuha mo kung kunyari nagme-meditate ka, or yung parang ang tawag dito, unwind, yan, peace. Punta ka sa nature, di ba? Or kung ikaw naman ay may anxiety, dahil nga sa siyensa ngayon, meron ng kahit anong pill na ginawa para sa kahit anong sakit, di ba? Kung may ADHD ka, meron ng gamot para dyan, di ba? Nung panahon namin, papansin lang yan. Pero ngayon, may gamot na para dyan, di ba? May gamot na para dyan. Ngayon, pagka depressed ka, meron ng gamot para dyan. Dati, lang kayo, punta ka lang sa barkada mo, di ba? Tanggal na yung depression mo. Di ba? Pero ngayon, meron. So ano ba itong peace na to, mga kapatid? Kapatid, this peace that was mentioned in this passage is the same peace that Jesus had when He walked on the earth. Okay? Bigyan ko kayo ng example. Naalala nyo ba yung kwento dun sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27 when Jesus calmed the storm? Di ba kung maaalala nyo? Parang iniisip ko may bangka. Tapos si Jesus ang sarap ng tulog sa likod, no? Tapos biglang nagkaroon ng malakas na pag-alon, malakas na storm. In other words, sobrang lakas. Bakit sobrang lakas? Para sa mga mangingisda na matagal na nasa tubig na kabahan. Ganon kalakas siguro yung bagyo. Di ba? Kasi mangingisda ka na matagal ka na sa tubig, sanay ka na, pero natakot ka. Dahil sa takot mo, si Master Jesus, ginising mo pa. Sabi mo, Jesus, mamatay tayo, di ba? Maaring nangyari na yun before at alam nila pagka ganun kalakas na bagyo, wala, wasak tayo dito. Parang ganun, di ba? Alam na nila ang mangyayari. Pero ginising nila si Jesus, di ba? But Jesus was very calm, di ba? And He was able to calm the storm. Yun po, mga kapatid, yung peace. Siguro nga, nung ginigising na si Jesus, nagtataka sila, bakit napakakalmado naman itong taong to? Parang walang nangyayari, di ba? Ano pa yung pwedeng peace na sinasabi ko? Naalala nyo ba yung story ng anak ni Jairus? Yung sa, basta, ang verse yun? Sa Mark, Luke, and Matthew siguro. Alam ko, nasa Mark siya, nasa Luke siya, nasa Matthew. So inisip ko tuloy, nung nangyari to, magkakasama siguro silang tatlo. Tapos nung sinulat nila yun, Pero yung ito, merong mga tao na lumapit si Jairus kay Jesus, sinabi niya, Lord, ba yung anak ko, malubha na. Punta na, kailangan ko po kayo. Kasi
alam ko po, kaya niyo po siyang gamutin. Nung papunta pa lang sila dun sa bahay ni Jairus, sinalubong na siya ng siguro mga servants or sinabi, patay na po siya. Diba? So syempre, kung ikaw si Jairus, diba, sobrang, diba, paghihinagpis. Pero si Jesus, kalmado lang. Meron siyang peace eh. Anong ginawa niya? Pumunta lang doon. Binuhay. Ganun lang, di ba? Parang switch lang ng ilaw, binuhay niya, di ba? So that kind of peace, mga kapatid. Do you wish, mga kapatid, you have that kind of peace? Do you wish you have that kind of peace? Kapatid, I'm telling you right now, you don't have that kind of peace. You have that actual peace in you. Sabi sa John 14:27, my peace I give you. Peace ni Jesus Christ that He used when He walked on the earth, He gave it to you. It's not like that peace. It is the same peace yung binigay niya sa'yo. Di ba? Sabihin mo, the peace of Jesus is mine. Amen. Mga kapatid, we know that we cannot control the world around us. Kaya nga sinasabi ko may uncertainty, di ba? There will be pressures, there will be cares, there will be thoughts, there will be fears. There will be feelings of anxiety. But naniniwala ako, itong mga bagay na to, hindi to guni-guni. They are real. Itong mga anxiety na pinagdadaanan natin, and they are very powerful. Amen po ba? But just because it is around you, it doesn't, and just because it pressures you, just because it oppresses you, it doesn't mean that you have to let it in you. Gaya nga ng sinabi ko, di ba? This peace that Jesus had on Him is not any kind of peace. It is not just a state of mind. Amen ba? Or this is not something to get out of meditation lang, di ba? Or by taking pills, di ba? This is something special. Amen? Ano ba itong peace na to? Let's investigate. Sabi doon sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Let's read. Surely, He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Amen. Isaiah, mga kapatid, ano siya? Prophet? Tama po ba? Isaiah was a great prophet. He prophesied about the death of Jesus in complete detail, di ba? Centuries before it happened. Kaya nga, no one really cannot doubt the power of the Bible. The Bible is real. Isipin mo, isang tao na nag-prophesy about Jesus centuries before it happened. And it happened exactly how it was prophesied. Diba? Makikita mo, ang Bible, culmination yan ng lahat ng mga books na nangyari sa mga, na sinulat ng mga tao sa iba-ibang era. Iba-ibang time frame. Amen po ba? But, magugulat ka pag binasa mo siya, it is very, cohesive. Isa lang sinasabi niya, di ba? Kumbaga parang walang nagko-contradict or whatsoever, di ba? Kahit yung mga prophecies, kaya nga sabi noon, kung gusto mo ma-appreciate yung New Testament, aralin mo muna yung Old Testament. Because kung nagbabasa ka ng New Testament, kailangan, alam mo na kung ano yung nangyari sa Old Testament para ma-appreciate. It is assuming that you have already read the Old Testament para ma-appreciate mo yung New Testament. And sabi dito, he saw Jesus, nung si Isaiah, sabi dito, nung sinasabi niya to, mga kapatid, nangyari to, tama. Pero, nung sinulat to, Jesus was not even born yet. Amen? Hindi pa siya pinapanganak. Pero nakita na niya yung mangyayari kay Jesus. And you know what's special about it? Nakita niya yung death ni Jesus spiritually and kung paano ang nangyayari death physically and kung anong nangyayari spiritually. So di ba kung ano yung nangyayari physically and spiritually? He saw Jesus take our place. He saw what happened in both the physical and the spiritual realm. And He wrote it down.
And anong sabi dito sa verse? The punishment was on Him. It was on Jesus Christ. Di ba? The punishment, this punishment brought us what? Peace. In other translation, the chastisement of peace. Yan. Yan na po yung pag-aaralan natin. Yung word na yan is not often used, yung chastisement. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng chastisement? Ang chastisement po is punishment. Punishing, sabi dito, chastisement means is to discipline by severe physical punishment or by beating with a rod or a stick. Sino sa inyo napalo na ng stick? Alam niyo siguro kung gaano kasakit mapalo ng stick, Diba? Yung talagang huwapak yung humahagupit. Ang sakit po nun, mga kapatid. Dahil sa lakas nun, merong word, di ba, na nabuo, wapak. Dahil sa lakas nung tunog na yun, di ba? So, pag ang isang tao ay may ginawang masama or karumal-dubal, di ba, he is being chastised. Pinaparusahan siya with severe physical punishment. Okay? Kapatid, listen. When Jesus gave us His peace, sabi dito, the punishment that brought us peace was on Him. The punishment was on Him that brought us peace. Pag ni-rephrase ko, di ba? He was chastised. In other words, He was severely physically punished for kaninong sin? His sin? He was severely physically punished for our sin. Amen po ba? And in giving us His peace, what happened? Hindi lang peace ang binigay niya. In giving us His peace, He also gave us redemption. He also gave us His righteousness. He also gave us His holiness. And He also gave us His mind. Amen po ba? Jesus, gaya ng sinabi ko kanina, Jesus went to the cross, spirit, soul, and body. He redeemed us completely. Not partially, but completely. Amen? Salvation of spirit, healing of our body, and healing of our soul. Ano ba yung ating soul? Ang ating pag-iisip, ang ating feelings, ang ating emotions, ang ating nararamdaman. Amen ba? He brought healing to that. Amen? Everything that happened to Jesus happened for a reason. It was predetermined na, mga kapatid. Na-prophesy na yan, di ba? And everything that happened to Jesus happened not because He is powerless. Amen? Nangyari yan kay Jesus kasi wala naman siyang magagawa, di ba? Ang nagpapatakbo ng show, si Pontius Pilate, di ba? At yung mga tao, ang Sanhedrin. Sabi ng Sanhedrin, patayin yan, i-crucify yan, di ba? Did it happen because Jesus was powerless to stop it? No. Because it was already predetermined. Amen ba? Jesus chose to suffer that way so that He could give us His peace. Pinili niya mag-suffer ng ganon so that He can give us, He can give you His peace, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, nung binubugbog siya, nung binabasto siya, nung minamaltrato siya, He could just call His armies of angels, di ba? To save Him. Kaya niyang gawin yun but He didn't do that. Why? Because if he was delivered from that situation, hanggang ngayon, we are not redeemed. Diba? Hanggang ngayon, we are still lost. Amen po ba? Let's read the passage from John chapter 19. Sabi dito, Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin." Ano tong pinakita ko sa inyo? It only shows na ang mga bagay na nangyari sa Kanya, He allowed it to happen. He allowed it to happen. Kung babasahin mo nga yung 19 chapter, na yung verse 10 nito, Pilate was shocked. Kasi nung kinakausap ni Pontius Pilate si Jesus, hindi siya sumasagot.
Sabi ni Pontius Pilate sa kanya, do you realize na I have the power to either release you or crucify you? Sabi ganun. Sabi niya, di ba? Pero si Jesus, anong ginawa? Hindi pa rin siya nagsasalita. And this shocked Pilate. Kasi yung iba, baka they will begin begging for their life. Diba? Wag po, diba? Hindi ko po kakayanin yung ganyang klaseng parusa, diba? Pero kung titignan nyo, basahin natin yung Luke 23. Ayan, titignan Luke 23, chapter 22. For the third time, he spoke to them. Why? What crime has this man committed? I have found in him no grounds for death penalty. Therefore, I will have him punished and then release him. So, walang makita si Pontius Pilate ng reason para i-execute si Jesus. Diba? Ang balak lang talaga niya is scourge him. Ano po yung scourge? Ito po yung parusa doon sa mga kriminal. No? Itatali siya tapos hahatawin siya ng whip na merong mga talim sa dulo para yung laman mo is matuklap. Diba? Pilate didn't have any grounds to execute Jesus, so he was just gonna send him to the scourge. Pero, anong sinabi, nung siya ay pinapalo na, hindi pa rin nakontento yung Sanhedrin at saka yung mga chief priest. Kasi that day, may papakawalan siyang isa eh. Diba? Pinapipili ni Pilate kung sinong pakakawalan sa dalawa, si Jesus ba o si Barabbas? Sino ang pinili ng mga tao? Si Barabbas, di ba? Amen? Si Barabbas, meron siyang kasalanan. Pumatay siya. Si Jesus, wala siyang kasalanan. Pero siya yung pinili ng Sanhedrin, siya yung pinili ng chief priest para mamatay, makrucify. Amen po ba? And did Jesus allow this? Yes. Because, kapatid, sabi ko sa inyo, it was already predetermined. Jesus suffered the scourging and after that, kasi ganito yun eh. Pag i-release ka, i-scourge ka. Pag i-crucify ka na. Si Jesus, nag-suffer siya, scourging, tapos i-crucify. So, dalawa. Kapatid, is that necessary? Tatanungin ko, kung i-crucify mo naman pala, bakit hindi mo na lang i-crucify? Ba't kailangan pa niyang pagdaanan yung scourging, di ba? Maganda pa nga kung i-crucify mo na para mas matagal siyang buhay. Mas matagal siyang magsasuffer sa cross. Pero no. Jesus had to suffer the scourging and Jesus had to be crucified. Amen po ba? Ano po ang nangyari pagkatapos nun? Sabi dun sa Matthew chapter 27, 26 to 28. Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged. Ano yung flog? Yung pinaghataw, di ba? And handed him to be crucified. Then the soldiers mocked Jesus. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him. Mga kapatid, this kind of beating, this kind of humiliation is not normal. Mga kapatid, it was too much for someone who hasn't committed any sin. Sobra to, mga kapatid. And you know what they did? They even put a scarlet robe on him and mocked him. Diba? Kasi bakit? Sabi niya, siya daw yung king. Sabi ng iba, siya yung king. Sabi ng mga apostles siya yung king. O diyan, gawin ka naming king. Diba? That was his big offense para sa kanila. That he claimed to be king. So because of that, para sa kanila, he deserved crucifixion. According to the Sanhedrin and the chief priest. But he is not just a king, mga kapatid, di ba? He is the king. He is the King of Kings. Imagine yung humiliation, pambabastos, sakit na dinadanas ng King of Kings, which, by the way, he chose to what? Endure. Amen po ba? Para tayo nagpa-passion of the Christ dito. Sabi sa Matthew 27, verse 29 to 30, and then, ito mga kapatid, maganda to. Masyadong visual. And then,
twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand, then they knelt in front of him. Talagang minamak siya, di ba? And mocked him. Hail, King of the Jews! They said, they spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. Kapatid, crown of thorns. Nung tingin niyo ba nung nilagay sa ulo ni Jesus yon, ipinatong lang? Ibinaon, kapatid. Masakit? Masakit yon, kapatid. Pero hindi pa po natapos doon. Di ba? Sabi dito, they put a staff in his right hand. Di ba? Parang hari ka nga naman. May staff ka, may robe ka na pula. Kinuha nila yung stick, kapatid. Kinuha nila yung stick at ipinukpok nila dun sa crown of thorns ni Jesus. Wak! Wapak! Ilang beses. Anong mangyayari pagka ginawa mo yun? Kapatid, bawat thorn na nandun sa crown, babaon yan sa scalp. Diba? Babaon yan sa scalp, mga kapatid. The crown of thorns was already painful enough to bear. Tapos hahatawin pa yan. Na-imagine niyo ba? Hinahataw pa para bumaon. Para nagpupukpok ka ng pako. Pinupukpok mo ng martilyo yung pako, kapatid. Pero may narinig ba sila kay Jesus? Siguro napaaray siya, no? Pero ang sinasabi ko lang, ganun yung nangyari kay Jesus, no? They put a crown on his head, they spat on him, they took the staff and struck him on the head repeatedly over and over, di ba? Tell me, mga kapatid, is this necessary? Kailangan pa bang mangyari to, di ba? He could have just died. Alam niyo, mga kapatid, yung mga ibang tao, no? You could have died doon pa lang sa scourge. Doon pa lang sa dinadanas ni Jesus, pwede ka nang mamatay, di ba? But anong nangyari? Jesus endured. He wanted to live. He endured that. He endured and he wanted to live. Why? Hindi pa siya tapos. Di ba? Hindi pa tapos. Kapatid, every act that Jesus endured is a redemptive act. Sasabihin ko sa inyo, every act, everything that He suffered, dun sa, nung ipapako siya, o nung sa nangyayari na yon, bawat isa dun, it is a redemptive act, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, it is paying for something. Yung mga pinukpok, hinataw siya sa likod, binaon yung pinagkagawa siya. It is paying for something, mga kapatid. You know, He endured every beating, every act of cruelty and profanity, pambabastos. Why does He have to do it? Diba, itatanong mo sa akin, why does He have to do it? Bakit siya pumayag na torturein siya ng ganun, duraduraan siya at bastusin siya, itrato siya na basura? Kapatid, you know why? So that you don't have to endure it. So that you don't have to endure it. Everything that Jesus allowed to happen to Him is a redemptive act. He endured the scourging, the flogging, the most excruciating pain man could ever experience so that you don't have to experience it. He redeemed you from sickness and pain. All that anxiety, worry, the depression, the stress that is continually tormenting you, He already endured it. Dun sa crown na yun. Di ba pagka may anxiety ka, di mo na alam kung anong iisipin, kapatid. May masasakit pa ba dun sa mga thorns na bumaon sa ulo ni Jesus? And He allowed that to happen. Why? So that you won't have to endure that. Kaya sinasabi niyo, do not worry, do not be troubled. Yun pala may pinanggagalingan yung sinabi niya. Pinagdusahan ko na yan. Tiniis ko na yan. Para hindi mo na pagdaanan. Amen po ba? And then finally, kapatid, He died on the cross and redeemed us from the depths of hell.
Remember, spirit, soul, and body, kompleto. He redeemed them all. Pinagdusahan niya to, lahat to, tiniis niya, wala siyang itinira para wala nang matira sa'yo. Purihin mo ang Panginoon, kapatid. Brothers and sisters, your peace has been bought and paid for with a terrible price. With a very high price. Amen? So, for you to act like you cannot have peace in this life is a major disrespect to what Jesus did to get that peace for you. Para sabihin mo na, wala nang peace dito sa mundo na to, hindi ko talaga. That is a disrespect for what Jesus did to get that peace and give it to you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. That is why He said, don't let your heart be troubled. Do not be afraid. My peace I give you. The Lord gives you His peace. And this peace, you cannot find it anywhere. Only from Jesus. Amen? Amen. Sige, malapit na po tayong matapos. Basahin po natin Matthew 27 verse 45 to 46. From noon until 3 in the afternoon, ayan, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Kapatid, tanungin ko kayo, is Jesus troubled nung oras na ito? Is He experiencing pressure? Is He oppressed? Yes, because of the chastisement of our peace. Amen ba? The punishment for our peace is upon Him that day. He is having a mental anguish, anxiety. The punishment for the sin of mankind was upon Him. Diba? And kapatid, this is something new to Him. Why? Because He Himself, He never sinned. Yet, He will experience the full force of death. Para sa isang tao na hindi nagkasala, na may experience niya ang full force of death, full force of sin, this is something new. This is unbearable. Amen ba? But Jesus Christ endured. Amen? Praise God, di ba? And you know what? Ano pa yung nahirapan siya? Actually, bukod pa doon, nahirapan siya. The Father, ang reason, sabi niya, why have you forsaken me? Because that moment, the Father couldn't even look at Him. Merong temporary, He was experiencing a temporary separation from His Father. Diba? This is the thing that hindi niya kaya unbearable para sa Kanya, no? Because He had to bear the judgment for humanity. Amen. And then, ito, sabi sa Galatians, ito na yung last verse ko. No? Sabi dun sa Galatians chapter 3, verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Was Jesus Christ hung on a pole? Therefore, He redeemed us from the curse of sin by becoming a curse for us. Amen po ba? Nakita nyo na, appreciate nyo na kung anong ginawa ni Jesus Christ para mabigyan kanya ng peace? Kapatid, wag na tayo mag-worry. This is, hindi sa dahil option to, wag na ka nang mag-worry. Diba? Parang salvation din na, to worry is to disrespect what Jesus Christ has done to get you that peace. Diba? Ginawa ko na yan, ba't uulitin mo pa? Diba? Hindi pa ba enough yung ginawa ko para sa'yo? Diba? Amen po ba? So in ending mga kapatid, I would like, tayo po tayo. Thank you, Lord. In ending, I would like to remind you that Jesus Christ finished it all. Amen. There is no reason for us to be troubled or anxious. Amen po ba? We should hold on to the peace that Jesus paid for us. Amen. Hold on to that peace, kapatid. There is always an option. There's always a choice between faith and fear, kapatid. Always choose faith.
Amen. Wala pong sa buhay ng Kristiyano